wasto, panatiling sariwang hangin. Paano ba malalaman kung kailangan mo ng Certificate of Non-Coverage or Environmental Compliance Certificate? Magandang reference ang EMB Memorandum Circular 2014-005 at ito yung revised guidelines for coverage screening and standardized requirements under the Philippine EIS system. Dito sa guidelines na ito, particularly sa Annex, yung ating Annex A, project thresholds for coverage screening and categorization. So, meron tayo ditong table at naglalaman ito ng mga different projects or description of project. Meron tayong heavy and other processing or manufacturing industries. Number 1, meron tayong yan. Number 2, resource extractive industries. Iba't ibang project din yan. And then number 3, infrastructure projects. Yan. And then meron naman tayo dito number 4, golf course and other tourism projects. And 5 other projects. So ano ang gamit nitong table na to? So manually, meron tayong pag-determine sa table kung anong category ng isang particular project base sa kanyang threshold values. Kung makikita mo ito sa table, in the first column, meron tayong project or description. Then sa gitna, meron tayong mga values. And yung values na yon magdi-determine kung category D, category B, category A ang isang project. At kapag category D ang isang project, pwedeng C and C. Ang ibig sabihin, hindi siya covered mag-secure ng Environmental Compliance Certificate. C and C lang. Pagka-category B naman at category A, required siya under the Philippine EIS system na mag-secure ng ECC for that kind of project based sa kanyang threshold values. Now, for example, dito sa ating Annex A, kung titingnan ko itong Project 1.3.6, refilling station projects or gasoline station projects. At meron itong threshold value na ang pinaka maliit ay 20,000 liter. So if the gasoline station project total storage capacity is equal or less than 20,000 liters, pag tumingin tayo sa itaas, ito yung klase ng project na category D and may secure certificate of non-coverage, therefore not covered to secure environmental compliance certificate.
So dahil lang doon sa value na yon. Now kapag greater than 20,000 liter, makakapasok siya sa category B and i-require siya ng system na mag-secure ng environmental compliance certificate. So, dahil lang yan doon sa differences sa threshold value, less than 20,000 liter, total storage capacity, C and C lamang dahil category D ang project na yon. Pagka equal or greater than 20,000 liter, magiging category B and required na siya mag-secure ng ECC for that gasoline station project. So, ganyan yung gamit ng Annex A, project thresholds for coverage screening and categorization. So, ano ba ang iyong proposed project? Ano ang kanyang threshold value? Anong kanyang category? Kapag A at B, ECC ang i-apply mo. Pagka D, CNC. Halimbawa sa infrastructure project, yan, meron tayong number 3. Itong project na commercial, malls, supermarkets, public markets, fast food, restaurant, other commercial establishments, offices, buildings, motels, condominium, school, storage facilities with no hazardous or toxic material. Itong project description na ito, kung titingnan mo na naman dito sa threshold, kapag equal or less than 1 hectare or 10,000 square meter, ang total floor area, including parking, open space, and other areas, pag 10,000 square meter pababa or 1 hectare, category D, yung project na yon, CNC lang. At kapag naman greater than 10,000 square meter, greater than 1 hectare, papasok ngayon sa category B. And then required naman mag-secure ng ECC. So manually, magagamit mo ang EMB Memorandum Circular 2014-005 to determine kung anong requirement mo under Philippine Environmental Impact Statement System or PD 1586. ECC ba or CNC? Merong mas madali ding paraan maliban sa manual determination. Pwede ka dito sa EMB, EIA, CNC Online Application System. So, i-click mo lang yan. Ito yung sa ating internet. Click mo lang yan. And then dito, verify the coverage of your project. Click mo lang ito. And then nandito na yun yung project thresholds for coverage screening and categorization. Ito din yun. Project coverage, screening, and categorization. So, ginawa lang nating parang digital, automatic. So, all we have to do is indicate our project type. So, halimbawa, gasoline station. So, ito na siya. Refilling station project. And then, ito na yung parameter
total storage capacity in kiloliter. So, ilalagay natin dito sa box, let's say, 40, ibig sabihin, kiloliter yan. 40 kiloliter. So, when we click next, yan na. Yung system na mismo ang magsasabi na kailangan mo ng Environmental Compliance Certificate. So, pag hindi nag-prompt ng ganito, ibig sabihin, qualified ka for CNC. Although may iba pang mga factors na titingnan kung talaga bang qualified ka. Pero base sa project size, sa project parameters, pwedeng pasok ka sa CNC. Halimbawa, sabi natin dito sa table na to, kapag ang project ay gasoline station, refilling station, ang 20,000 liter pababa, equal or pababa, ay CNC lamang. Kaya naman, pag gumamit tayo nitong online screening na to, so let's say yung gasoline station project ko ay 19 kiloliter. So, when click next, yan, nag-proceed siya sa screening questions. So, maliban doon sa size, may iba pang mga factors na pwedeng makaapekto kung talagang CNC or ECC. Pero sa size pa lang, qualified na. Kaya lang, may iba pang mga questions na pwede mong o kailangan mong sagutin para talaga maintindihan mo kung ECC ba or CNC. Pero sa size, pwede. So dito, meron ditong mga questions. Kung sasagutin mo yan ng no, talagang magka-qualify ka sa CNC. So except dito sa pinakababa, mag-yes ka kasi parang tanong na is it true? Yung mga information. Siyempre yes. Now, kung dito sa mga questions na ito, example, does the project uses or stores toxic and hazardous materials or substances? Especially yung mga chemicals with CCO or listed in the priority chemical list, yung 48 chemicals. Gumagamit ba? Nag-i-store ba? If you say yes, so halimbawa, nag-say yes tayo dyan, and then let's click proceed. Ayan na naman, meron na naman magpo-prompt that your project requires an ECC. So dahil lang doon sa yung project ay may ginagamit o may hinahandle na toxic and hazardous material or substance. So this is how you determine if you are required to secure ECC or not.